Maaari na pong maupo at manahimik ang lahat sapagkat magsisimula na po tayo sa loob ng 10 segundo. Buenos dias, mataas na pamantasan ng Balasod. Ikinalulugod namin ihatid sa inyo ang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ang makapangyarihang karugtong ng No Limit Angele. At ngayon, ating salubungin ang ating mamamahayag. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako si Martha Florence Esbatu at ako ang magsisilbi ninyong tagapagdaloy sa ating talakayan ngayon. Ngunit bago natin simulan o ipagpatuloy ang ating diskusyon, alamin muna natin kung ano ang mga alituntunin na dapat nating sundin sa loob ng ating silid-aralan. Ito ay kinakatawan sa salitang pista. Ang unang alituntunin natin ay kinatawan sa letrang P. Pakinggan ang nagsasalita ng may paggalang. At ang ikalawa, letrang I, igalang ang opinyon, kagamitan, at kapwa ang mag-aaral. At ikatatlo, sa letrang S, sumunod sa mga panuto at makilahok ng aktibo sa mga gawain. Ikaapat, sa letrang T, tumayo o magsalita lamang kapag pinahihintulutan. At panghuli, letrang A, alagaan ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan. Ngayon na alam na natin ang ating mga alituntunin, dumako na tayo sa ating talakayan. Ang El Filibusterismo ay isang nobelang isinulat sa wikang Espanyol na ang pamagat ay nangangahulugang ang paghari ng kasakiman. At alam na natin sa pagsalin nito sa Ingles, ito ay tinatawag na the reign of greed. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang salitang filibustero ay ginagamit upang tukuyin ang mga taong inaakusahan ng paghihimagsik o pagsulungat sa pamamahalang kolonyal, lalo na ang mga Pilipinong naghahangad ng mga reforma at kumpustyon sa umiiral na pamamahala. Pinapakita ng nobela ang diwa ng paglaban, pagmamahal sa bayan at matinding pagpuna sa mga suliraning panlipunan noong panahon ng kolonyalismo. Kung nandito kayo physically meron sana tayong gagawin isang aktibidad or quick na activity, but since wala mo dire personally, so i-skip lang nila itong activity. So, ang ating tatalakayin ay pinamagatang ang piging El Filibusterismo, Kabanata 35. So, ating pag-aaralan kung ano ang nasa laman ng kabanatang ito. Ngunit, bago natin simulan, titignan muna natin kung ano ang ating mga layunin. So, sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, matukoy ang mga pangunahing tauhan, mahahalagang pangyayari, at pangunahing tema ng Kabanata 35 na ang piging. Ikalawa, may paliwanag ang kahalagahan ng katarungan, malasakit sa kapwa at tamang pagpapasya batay sa mga pangyayari sa kabanata. At panghuli, maisagawa ang wasto ang gawaing message relay sa pamamagitan ng malinaw na pagpapasa ng mensahe at aktibong pakikipagtulungan sa kanilang pangkat. So, inaasahan natin na sa pagkatapos ng ating talakayan, ma-attain nato ang mga goals in the end. So, magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Hindi natin lubusan na ma-understand kung unsa ang sulod sa atong studyhan if we don't know kung kinsa ang mga characters. So first and foremost, kilalanin muna natin kung sino ang mga tauhan na kabilang sa kabanata na ito. So ito sila ang mga tauhan na makikilala niyo. Una, alam kong
iba dito ay kilala niyo na at may ibang karakter din na hindi niyo pa kilala. So, isa-isahin natin sila. Una, si Simon, isang mayamang mag-aalahas at ang nagkukubling pagkakakilanlan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang nagplano ng pagpapasabog sa piging sa pamamagitan ng lamparang may lamang pagpampasabog bilang bahagi ng kanyang paghihiganti laban sa mapaniil na pamahalaan at mga private. So alam ko na kilala niyo na si Simon, ngunit may mga ginawa siya dito sa kabanata na malalaman natin kung nakita na natin ang buhay. So susunod, si Basilio. Si Basilio ay isang mag-aaral ng medisina. Nang malaman niya ang balak ng Simon, sinikap niyang balaan ang mga panauhin, ngunit hindi siya pinapasok sa bahay na pinagdarausan ng piging. At ikatatlo, si Isagani. Isang makabayan at marangal na mag-aaral, bagaman nasaktan sa pag-aasawa ni Paulita kay Juanito. Itinapon niya ang lampara sa ilog upang maligtas ang mga panauhin sa tiyak na kamatayan. So alam natin na si Isagani at Paulita yung tunay na magkasintahan. Ngunit sa huli, ang nagkatuluyan ay si Paulita at si Juanito. So naalis sila yung plano ni Simon as we continue to venture sa atong topic. Pero tungod kay love kanya si Paulita, so na siya gibuhat aron dili itong madayon nga plano. So next one is si Paulita Gomez. Isang maganda at mayamang dalaga na piniling pakasalan si Juanito Pilais sa halip na si Isagani. Siya ang dahilan ng pagdaraos ng maranyang piging. So muna siya si Paulita Gomez nga originally uyab yun ni Isagani, yet yung ipili kay si Juanito Pilais para ma-maintain ang ihang lavish na lifestyle. So the next one is si Juanito Pilais, ang mapapangasawa ni Paulita Gomez at anak ni Don Timoteo Pilais. Kilala siya sa pagiging magaan ang loob at pakinabang ang madalas na pinapairal. So muna si Juanito Pilais ang nadayunan gyud ni Paulita Gomez since kay kuan siya well-known siya o daghan siya mga kailang nga mga famous o kanang daghan siya kwarta na pwede siya maka-keep sa lifestyle ni Paulita. So next, Don Timoteo Pilais, isang mayamang mangangalakal at ama ni Juanito. Siya ang naghanda ng maranyang piging upang ipakita ang kanyang kayamanan at makuha ang pabor ng mga makapangyarihan. So the next one po, si Padre Bernardo Salve. So may siya ang full name ni Padre Salve. Isang paring Franciscano na bahala siya na mabasa ang babalang may lagdang Juan Crisostomo Ibarra sapagkat batid niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Simon. And another nga pare agad, si Padre Irene, isang pare na kilala sa pagiging mahinahon at mapangangkop sa mga pinuno ng pamahalaan. Isa siya sa mga panauhin sa piging. At meron pa din si Don Custodio de Salazar Sanchez de Monterredondo, isang mataas na kawani ng pamahalaang kolonyal. Siya ang nagpahayag ng ginalang may panganib na nagbanta sa mga panauhin matapos mabasa ang babala. Susunod naman, kilalanin natin si Victorina de los Reyes de D. Espadanya, o mas kilala natin bilang si Doña Victorina. Isang Pilipinang labis na humahanga sa mga Kastila at pilit ginagaya ang kanilang asal at pananawi. Dumalo siya sa piging bilang panauhin. So kilala na natin to si Doña Victorina sa Noli Me Tangere pa lamang bilang katong mapagpanggap siya nga Kastila even though she is a Filipina. And next one, Gobernador General, ang pinakamataas na kinatawan ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Dumalo siya sa piging at noong una ay hindi pinansin ang babala tungkol sa lampara. At
ngayon, nakilala na natin ang mga tauhan na involved or makita natin at itong kabanata, alamin din natin kung ano ang mga tema ng kabanata nito. Mga pangunahing tema ng Kabanata 35 na pinamagatang ang pigil. Una, paghihiganti at ang bunga nito. Ipinapakita na ang paghihiganti ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa may sala at maging sa mga taong hindi or dili involved ani. And next, katiwalian at pagkukunwari ng lipunan. Inilantad ang buo, kasakiman at pagkukunwari ng mga makapangyarihan sa lipunan. At ikatatlo, pagmamahal at habag. Pinatunayan ni Isagani na ang pag-ibig at malasakit sa kapwa ay higit na makapangyarihan kaysa puot at paghihiganti. Ika-4, pagpapasya batay sa konsensya. Ipinapakita sa mga tauhan ang pagpili sa pagitan ng paghihiganti at paggawa ng tama. At panghuli, katarungan at pagbabago. Ipinapahiwatig na ang tunay na pagbabago ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa wastong pagkilos at mabuting layunin. So, may mga questions dire, and if you are watching this, please na lang po-answer sa mga questions since you are not here physically para muni ang mag-serve as quizzes para sa inyo. So for the first question, sa inyong palagay, bakit mahalaga pa rin pag-aralan ang mga tema tulad ng paghihiganti, katarungan, konsensya, at malasakit sa kapwa? Kahit mahigit isang siglo na ang nakalipas mula nang naisulat ang El Filibusterismo. Bilang isang mag-aaral, paano ninyo maisasabuhay ang mga aral na ito? So, ilagay lang ang inyong sagot sa isang buong papel. So, since if you're watching this, I have here a quick energizer, and if you want to do it or if you want to skip it, then feel free na buhaton ninyo. So, if gusto mo, then try ninyo. Ngayon, natapos na tayo sa ating energizer. So, na-energize ba mo? Then, if yes, then that is good. Kaya mo na niya ang start para malaman na natin ang buod ng kabanatang ito. So, ihanda na ang inyong mga ballpen, papel, para i-jot down ninyo ang mga important details na dapat ninyong mahibalaan about aning nga kabanata. Umanaog sa sasakyan si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo sa may hagdanan. Tumitig ito na walang nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-aalahas ay taas punong pumanhik sa bahay. Nalimot niya ang napakabukha niyang kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simon at sumakay sa karwahe. Sa eskolta. Dali! Isagani! Pakinggan niyo ako. Huwag tayong magkaksaya ng panahon. Ang bahay ng iyan ay puno ng kultura. Sasabog na. Mamamatay ang lahat. Natatanda mo ba ang ilaw na puting iyon? Na maliwanag na parang ilaw dagitag na nagbubuhat sa asoteya?
Yan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok yan. Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na! Ayoko na! Hindi ko tumito. Hindi ko siya makita sa uling sandali. Ibang siya bukas. Kung gayon matupad na ang itinadhana. Samantala, sa pagkailan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisos Pag-Ibarra, sino siya? Isang napakasamang biro. Ilang daang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taon na mamatay. Pilibusterilyo, isang biro na ang abilidad. May mga babae pa naman. Padre Shelby, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Ano nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Kapatid ko, ang mani del Silvares na yan ay hindi na nangulugang paparahin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Samantala, unti-unti nang lumalamlam ang liwanag ng lampara. Nakamatay na, Padre Irene. Ipakilakas ninyo ang minsa. Noon na may mabilis na tilalintik na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ng lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang mata lamang. Tugit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-iitaw sa mga pader at pagtanim sa ilog. Ang nagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng Yun lang ang nangyari sa Kabanata 35 na pinamagatang ang piging. So dito diba na ay pagsasalo na nangyari tungod na itong pagsilibra nga ikasal na sila Paulita o si Juanito. So dito nagkatapok na ang mga tao nga na ay mga power, ang pare, mga gobernador general o mga mayayaman nga mga tao. So dito, katong piging gihimo nga opportunity nila Simon para i-start ang ilang paghihiganti since nagkatapok na ang tanan. So naay mga babala dito which is katong letter nga na nakasulat nga name ni Crisostomo Ibarra. But then dito iya na ilang mga opinions kung unsa ba gyud ang mahitabo. And then di ba natin nakita dito nga shadow nga nikuha sa lampara which is ang lampara unta mo tumubuto para mamatay ang tanang tao nga naa dito. But then iyahang gilabay dito sa ilog para dito sumabog. So, let's proceed. So, ating mas palalimin kung bakit ba yun ang pamagat ng kabanatang ito. Ang pamagat na ang piging ay hindi lamang tumutukoy sa isang marangyang handaan, kundi sumasagisag din sa lipunang nababalot ng kasakiman, karangyaan at kawalang pakialam sa paghihirap ng mamamayan. Ipinapakita nito na sa likod ng kasiyahan at karangyaan ay nakatago ang mga suliranin na hindi maiiwasang bunga ng kawalang katarungan. So sa likod sa mga katawa, smiles o laughter sa tanan, behind that kay naagi mas deeper na reasons which is katong mga resulta sa mga katiwalian or anomalies nga gihimo sa mga higher ups which is ag-happen gyapon sa atong current nga generation which is agahitabo gyapon ang mga hindi makatarungang mga gawain nga naka-affect especially sa katong mas least nga privileged nga mga tao. So nasa inyo pa ba yung mga papel na giansiran ninyo itong first question? So naatay another question o i-insert ko na siya or isumpay adto. So for the second question, bilang isang mag-aaral na gumagamit ng social media at teknolohiya araw-araw, paano mo maiiwasang magpakita lamang ng magandang imahe habang itinatago ang mga tunay na suliranin o pagkatao? Dito na tayo sa ating konklusyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng Kabanata 35 ang piging na ang kasakuman, paghihiganti at pagkukunwari ay maaaring magdulot ng kapahamakan hindi lamang sa iilang tao, kundi maging sa buong lipunan. Sa kabilang banda, pinapatunayan ng kabanata na ang pagmamahal, malasakit, tamang pagpapasya
at paninindigan sa konsensya ang tunay na daan tungo sa katarungan at makabuluhang pagbabago. Ipinapaalala sa atin ni Dr. Jose Rizal na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kakayahang gumanti, kundi sa kakayahang piliin ang tama, pairalin ang kabutihan, at maging bahagi ng positibong pagbabago sa lipunan. So dito ginapakita or gi-unwrap ang reality nga if imong heart mag-spark of kanang paghihiganti, it cannot just affect you, pero even makadamay sa tao around you. Ug it reminded us nga ang tunay nga kanang pagka-isog nato as tao is dili kung pagbuhat sa atong pagbuhat sa mga revengeful nga bagay, kundi if gipairal nato ang atong saktong paghuna-huna o konsensya. So, meron akong kasabihan dito na naway dadalhin nyo habang patuloy natin nga gi-venture ang atong kinabuhi. So, it was stated here na sa mundong puno ng puot at kasakiman, ang pagpili sa kabutihan ang pinakadakilang anyo ng katapangan. So in this world nga puno gyud kaayo og mga karahasan. So the only thing na imong mabuhat is pagpili og sakto. So if you are here physically nang tatay activity nga buhaton, which is the message relay, but since you are not here, then kato lang inyong ansiran katong mga duha ka question nga situation na. So that's all. Thank you very much.